isa kasi sa trabaho ng gallbladder po ay i-pacify o kontrolin yung mga taba na galing sa mga meat. Eh Yes po. dahil wala na kayong gallbladder, ay malaya na yan, mabubuo, hindi na wala nang tatrabaho sa kanya. So mahihirapan si pancreas para kontrolin din yung kanyang glucose. Well, Mm. actually, to be honest, ako po ay isang naturopathy certified. Mm. Ako po ay kinukuha po ako na sa mga health forum. Umikot na po ako sa buong Pilipinas, pero yung aking company na may mga product ay naabuso ako, kumbaga. So, ayun, kasama Oo. naman sa trabaho yun. So anyway, marami, siguro, actually, ito din ay concern ko dahil nga, syempre, kumikita rin tayo. Maganda rin talagang tutukan natin yung ating katawan at marami po akong mga advice na pwedeng gawin, which is itong mga natutunan ko ay napag-aralan ko for almost 10 to 11 years sa Korea. So ang Korea is parang Japan yan, na mga health conscious. Napakadaming mga tips for a healthy living talaga na hindi natin alam dito. Particular yung laway natin, bakit ang Mhm. ating ipin ay pantay, no? Hindi katulad ng mga hayop na mga carnivorous na may puro pangil, tayo pantay. Ngayon tulad sa mga baka, sa mga hayop sa bukid. So marami. Meron po yang talagang function kung bakit ganyan yung ginawa sa atin ng Panginoon for a healthy living talaga. So anyway, pag maglilingkod po ako sa inyo pagka yung mga ganyan natin, siguro may mga kahit mga ilang minuto para maalagaan talaga natin yung ating ito, lalo na't nagkakaedad na po Yun. tayo. Talaga. Yes. Apo. Ah, At dito muna tayo sa ating kita. Yes, Sa ating yes. kita. Oh. Opo. Kaya yan. Yun yung pinaka. Basta ang number one po, ang number one na pinanggagalingan ng almost 10,000 diseases sa ating katawan ay maruming bituka. mm. So yan talagang tatrabawin natin, linisin ang bituka. So pag malinis ang bituka, wala ho tayong 10,000 diseases. Paano Which is nila possible po yan. magbigay ka Possible po yan kapag nagpalit po tayo ng pagkain from mga processed or meat at going to fruits and vegetable. Kasi biblically speaking, yan talaga yung inutos ng Panginoong Diyos sa Genesis chapter 1 na ang pagkain lang natin ay mga herbs. At imagine niyo din po, makasingit lang po ng konti, bago sila lumabas sa Ehipto, yung mga Israelita, ang pinakain sa kanila ng Diyos ay bitter herbs. No, that helps them to, even though syempre alam naman natin na miracle din ng Panginoong Diyos na sila po ay manatiling buhay, matatag for 40 years sa wilderness. Pero malaki po ang factor ng bitter herbs o yung mga herbs na kinain nila that helps them stay strong sa wilderness. Mahirap pong mabuhay sa wilderness ng 40 ng 40 That's 40 right. years. Opo. Kaya malaking factor talaga yung mga herbs, lalo na yung bitter herbs. Yan po talaga yung ginto, no? Kayamanan natin yan. Then, Gawa tayo ng product yan po. isa na lang po, napakahalaga pong kumain tayo ng mga green leafy vegetables, lalo na yung mga ampalaya at saka yung basta lahat ng green leaf. Kasi alam niyo po ba na yung katas ng mga berdeng halaman at ang DNA ng dugo natin ay parallel, pareho. So ibig sabihin, kung kailangan natin ng reinforcement ng dugo natin o nakontamina yung dugo natin, babanatan lang natin ng pagkain ng mga green leafy para yung dugo natin ay ma-reinforce ng mga katas ng dahon. So pinakamatindi dyan ay kung mga herbal tea ay bayabas, banaba, sambong, malunggay, guyabano, tanglad, sa mga green leafy yan. Yan ang target po niyan ay blood cleansing, dugo po, nililinis po. So anyway, yun, doon muna po tayo sa mga Ganda. Pastor, natin, Pastor Sam, yung bang fasting nakakalinis ng bituka yan?
Actually, ang fasting po, ang isa sa pinaka magandang factor po niyan, lahat ng mga remains na nutrients o pagkain sa ating katawan, kinakain ng ating bituka, which is nalilinis din siya dahil sa hindi natin pinapakain yung ating bituka. So lahat 'yan, tapos i-detox niya 'yan, ilalabas niya po 'yan. Kaya madalas po yan kapag nagpa-fasting tayo, tapos dumudumi tayo ng mga kakonti, makikita niyo yan, minsan may mga itim. Mm. So yan po yung nakakain niya, hinahanap niya yan, kinakain niya yan, at inilalabas niya. Particularly pati yung sugar, no? Pati yung salt, kakainin niya ng ating bituka at ilalabas niya yan. Lalo na, kasi ang kinakailangan din talaga na pagpahingayin natin yung ating atay. So ang atay po natin kasi, dalawa po ang function niya. Siya yung nag-i-store ng lahat ng nutrients at kumukolekta ng lahat ng mga poisonous or chemical na bagay na galing sa ating sa mga kinakain natin. So kapag naabuso si atay natin, lahat ng chemical, lahat ng poisonous na nahalo sa mga pagkain natin, hindi na niya masasala. Hindi niya na masasala. So, ang mangyayari po niyan ay makukontamina, madadamay ang ating pancreas. Na ang pancreas po kasi natin, yan yung responsible sa ating glucose, yung insulin, no? So pagka mataas kasi yung marami tayong sugar na kinakain o mahilig sa matatamis, si pancreas ang nagbubuga ng insulin para i-control ang sugar. So syempre pag naabuso silang lahat, kaya yung sinasabi nila na binabangungot sa gabi, hindi po yun. Scientifically, sumasabog yung pancreas. Hindi katulad nung yung abdo, gallbladder natin, naagapan. Pero pag pumutok na si pancreas, wala na po. Yan nga yung tinatawag nila, binangungot daw kuno. So para maiwasan po yan, talagang kailangan makontrol natin yung ating pagkain talaga. Tapos, may kinalaman din po yung laway. Bakit tayo naglalaway sa pagkain? Hindi po yan dahil watering yung pagkain. Naglalaway po tayo kasi yan po ay batas ng Diyos, no, sa ating katawan na kapag meron pong foreign things na kakainin natin, maglalabas ng laway ang ating salivary gland dahil yan po ang papatay ng lahat ng chemical o foreign things na manggagaling sa labas. The reason why, sabi ng mga Korean doctors, kailangan ang pagkain bago natin ipasok ng tuluyan sa ating bituka, ito ay nanguya natin ng 30 to 40 times. So, ayan naman ang trabaho ng ating ipin, bakit siya pantay. Yan po. So, at the same time, kaya maraming may reflux, may acid reflux, merong problema sa bituka, sa pagtaas ng acid, kasi marami tayong kinakain na nilulunok lang natin. Kasi dito sa Pilipinas, ang mga Pilipino, sa Korea, 30 to 40 times nang inunguya bago lunukin. Tayo po, isang nguya, lunok na. Lunok lang ng lunok. Mas masarap lunukin yung bagay na may lasa. So, yun po yun. Yan po yung konektado. So, basta ang mahalaga po dyan, lahat ng sakit, cancer man yan, malalaman yan o maliliit man yan, pati pagsakit ng ulo, dahil lang po yan sa maruming bituka. At may mga tips po tayo, sekreto po tayo ng mga herbal na maliban sa papaya at pinya, may matitindi po na detoxifying herbal na kahit yung mga mamantika po, actually yung mga mamantikang kinakain natin, hindi po yan lumalabas, no? Hindi po yan nailalabas sa ating dumi. Yan po ay dumidikit sa ating colon. Kasi yung ating colon po ay merong kutur. Kutur po yun eh. Yung pag ganon-ganon. Ayan. Hindi siya katulad ng tubo na plain lang, no? So dun po yun. Kaya pansinin nyo, nung bata pa tayo, ang dumi natin, tibi, malalaki. Pero ngayon nagkakaedad na tayo, wala na po yan. So it's either payat siya, malambot,
At minsan basa, minsan matigas, minsan basa. So dahil lahat po ng langis o mantika na nakakain natin ay hindi po yan lumalabas, yan po ay kumakapal. So ang pinaka powerful herbs na kaya niyang magtanggal nito ay ang turmeric. Ayan. Pero may sikreto po sa turmeric. Ang controversial sa turmeric ay yung curcuma longa or curcumin. Ang curcumin po ang pinaka-powerful ingredients ng turmeric, kaya tinawag ang turmeric na the most powerful herbs, no? Ang malunggay naman ay miracle plant. So dahil po sa curcumin na meron ang turmeric. Pero ito po maganda. Huwag niyo pong iinumin ang luyang dilaw na tsaa o yung luyang dilaw yung turmeric nang wala hong paminta. Okay po, yan po yung pinaka powerful ingredients na combine ng turmeric. Pag wala pong paminta yung turmeric na ininom nyo, para lang kayong uminom ng salabat o yung luyang dilaw na salabat. Pero pag meron pong paminta po yan, it will accomplish many things in your body, from the brain, from the top of our head, down to our soul of feet. So, wag po kayong inom niyan nang wala talagang paminta. Kaya mula nung itinuturo namin yan, maraming lumikha ng mga herbal product na turmeric na nilagyan na nila ng paminta. Which is, syempre, hindi naman galing talaga sa amin yan. Galing din sa pagre-research namin at pag-aaral din. So basta ayan, napaka-effective niyan, Pastor JR. Maganda po para yung sugat, yung bunga ng inyong mabilis pong matutuyo yan sa turmeric. Yan po yan kasi yan po talaga ay anti-inflammatory yan at antibacterial, antivirus. Actually, marami po sa aming mga gumagamit niyan noon na naligtas po sa COVID. Even ako sa COVID, yan po.